Okay, salamat sa Panginoon at tayo po ay muli nandito upang mag-aral ng kanyang mga salita. Yes, sir. So, sa umagang ito, our main text ay palagi nating naririnig at kinukuta natin madalas, especially when we are doing evangelism, that kung minsan hindi natin nakikita yung malalim na hinihingi nito. No? So, let's continue to pray. Ano na ba tayong date ngayon? 26? 25? 26? I think it's 26. Yeah, it's I'm just asking you to pray para sa ating bansa. 4 days more, I think. Ang sinasabi nila na magyayaring malaking protest rally sa Manila. October 30. So, 4 na araw na lang po. Alanganin po yung araw niya, no? Hindi siya dati katulad nung linggo. But this time ay nasa simpleng araw siya ata. They call it yung po protest rally na ito, do isang grupo pa lang po ito, hindi pa po talaga nag-unite yung lahat. Sapagkat sila po ay Kapampangan, manimbangan, yung binabalansi po nila yung sitwasyon, what will happen. At meron pong mga grupo na ayaw nila ng magulong protesta. Gusto nila yung may payapa lang na ipahayag yung damdamin ng bawat Pilipino. But there are people din, they are trying to yung pong nagkakaroon po ng parang pagsigaw na kailangan sumali ang military or whoever, mga former militaries. Ito po ay sa October 30 at ang tawag po ng protest ng ito ay the Day of Reckoning, araw ng pagtutuos. Hindi po natin alam kung anong ibig nilang sabihin po sa salitang yon. At it will last October 30. Ito po ay binigyan nila ng sapat na panahon na ito'y magtatapos na ang protestang ito. Whatever will happen, panalangin po tayo until November 30. Nagkataon po yun ay Bonifacio Day, the founder of the Katipunan. Yun po ang pinakalas na ultimatum. So, yung po mga sunod-sunod na mga aralin na yan, 21 noong September ay tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan tumitigil sa Manila. Kung hindi po kayo nakikinig ng mga balita, hindi po yan tumitigil. Per colleges, per universities, mga iba-ibang mga institution, tuloy-tuloy po sila. Hindi po sila tumitigil. At panalangin po natin ang ating bansa. There are people na nagwa-warning din po sa internet, sa Facebook na sana huwag tayong magaya doon sa sa Nepal nung una, tsaka yung sa Indonesia. At ang isa po sa pinaka-late na pangyayari ay doon po sa Myanmar. Alam ko ang kasaysayan po ng Myanmar. Dalawa pong mga superpower at talaga ang nag-aagawan sa Myanmar. At hindi po ako nagkakamali, back in the 1998, nagkaroon po ng malawakang economic crisis ang buong Southeast Asian nations. Kasama po tayo doon. Nagkaroon po ng paghihigpit, maraming mga ekonomiya ang nasira, especially tayo. But salamat sa Panginoon sapagkat sa panahon iyon ang mga Pilipino naman ay naka-ready, pero mas higit na nakaka-amaze yung po mga South Koreans. Nung bumabagsak po ang ekonomiya ng Southeast Asia, yung po mga Koreans ay nag-volunteer. Lahat po ng mga ginto nila, alahas, ay ibinigay sa gobyerno just to survive the economy. Yun po yung mga Koreans, mga South Koreans. Sa atin, well, alam na po ninyo ang nangyayari. So, kung ito'y mauulit na nangyari sa Myanmar,
dalawang superpower ang nag-aagawan sa bansang yan. They want to dominate the region at ang nadadamay po ang Southeast Asians, kasama na po tayo dyan. So sabi ng isang nag-warning, na kilalang tao, baka tayo magaya sa Myanmar. Sabi ko, sa panahon ngayon, maaari na malayo na yun ay mangyari sa atin sapagkat iba po ang ugali ng mga Pilipino kaysa sa mga ibang bansa. Tayo po ay meron pa rin hold, sabi nga po, meron tayong hold, ano? Pero pagka bumulusok na po yan, tuloy-tuloy. So, let's pray for our nation. Malaki po ang ekonomiya na ikababagsak natin. As of now, the dollars ay umaabot na raw po. Sana po hindi po mangyari. Umaabot na ng 60 pesos per dollar. It means masama po yan sa ekonomiya natin. Dahil tayo po nag-import ng maraming mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Ano po? So, nagbabayad po tayo ng dollars. So, 60 pesos, nalulugi po tayo doon. Masyadong mabigat para sa atin. Yung pong may tuwa yan, na nangyayari, yung pong mga naka-abroad na kumikita ng dollars. Pero, how many percent are they? 5%? 10% ng mga tao na nakikinabang doon sa 60 pesos per dollar na yan. But, 95% of the economy ay maapektuhan. Kakaroon po ng inflation kung sakali man at babagsak po ang maraming mga negosyo. Yun po ang consequence niya. Ano po? Kaya kayong mga may dollars kayo dyan, huwag kayong magalak at matuwa sapagkat ang magiging consequence niyan ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. So let's all pray for all of this, even in Europe ngayon. Kaya ko po sinasabi ito para alam niyo ang nangyayari sa buong mundo. Lalo po tumitindi ang giyera sa Ukraine at saka sa Russia, between NATO and Russia. Imbes na tumigil ang giyera, nagsasupply pa po sila ng mga jet fighter, mga missile, mga bala. Wow, sabi ko, parang ayaw nila talagang tumigil yung giyera na ito ng mga tao ito na sabi ng Russia, if you will supply all their arms with Ukraine, lalo nyo pinatatagal ang problema ito. So, ang ating problema rin ngayon, hindi naman talaga problema. Problema rin ng Diyos yun. Ano? So, many Christians are now being persecuted around the world, especially sa mga extremist na mga bansa, mga atheist na mga bansa. Right now, ilan na naman po ang pinatay ng mga Kristiyano sa Nigeria. At ang mga gawain po sa katabing bansa natin na malaki ay pinagbabawal ng live streaming na katulad nito, ang online Bible studies, mga pagtitipon na patago, binubuli yung mga pastors. Marami pong nangyayari ngayon. We are on the last days. And end time, na po tayo ngayong panahon. So let's all pray for all of this, pero huwag po kayong matakot sapagkat hawak ng Panginoon ang ating buhay. Hawak po ng Panginoon, Diyos, ang kasaysayan. Siya ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay sa ibabaw ng sansinukob. So, sa Kanya po natin, ilagak ang lahat ng ating pagtitiwala. Amen. Lahat. Hindi po yung kaunti lang, lahat ay dapat ipagkatiwala sa Panginoon. Even our own soul and our own body, ang ating spirito ay nasa Kanya na since we are set na tinanggap natin ng ating Panginoon Kristo bilang Panginoon tagapagligtas natin. At we are continuing in the process upang marating natin ang standard ng Panginoon na hinihingi niya sa atin. But still, in all of this, in the end of this message, ay makikita po natin na truly, God is the one who is moving for us. Okay. So, pray, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa araw na ito. Sa oras na ito, Panginoon, na ibinigay sa amin. Truly, this is the day that the Lord has made. Yes. And let us be glad. Let us be glad. Have joy sapagkat ikaw ang kumikilos sa aming mga buhay.
lalo na po sa aming bansang ito. As the prophecy, Lord God, na ilang beses nang narinig mula sa iba't ibang mga propetisa, mga prophets, God, mga servant of God, that this nation, O God, ay gagamitin mo, Ama, upang ipangalaganap ang iyong ebanghelyo sa buong Asia. It's impossible, O God, sa buong mundo. There are so many Filipinos around the world, Lord God. They are doing some evangelism and teaching the Word of God sa maraming mga tao saan man naroroon ang mga Pilipino. Salamat po, Ama, sa iyong pagpili, paghirap sa aming bansa. Tunay na, Panginoon, na hindi po nagkamali ang aming mga ninuno na binigyan ng titulo ang aming national anthem, ang lupang hinirang. Kaya salamat po, Amang Diyos, sa iyong kabutihan na ito sa aming bansa. Patuloy namin din tinataas. We know that you will protect us and you will protect this nation and this country, Lord God. Bagamat marami kaming narinig na mga balibalita about earthquakes, mga volcano ngayon na pumuputok doon sa Canlaon, oh God. At ang isa sa mga bulkan na nandito sa malapit sa amin, ang Taal, ay nagpapahiwatig din ng Tagalboroto and the most of God na siyang tinitignan, binabantayan ng marami, especially in the United States, ang Yellowstone na sinasabi na the sleeping giant, na kung ito ipuputok, buong mundo ay maapektuhan. So we are praying for all of this, O Father God, though we know in the last days, O God, this will happen. At nakakatakot kung aming titignan ang mga nasusulat, and yet this is a preparation for us, so God, to submit and to surrender our life completely to you, God. Yes. 100%. 100% namin isuko ang aming mga buhay sa iyo. Body, soul, and our spirit ay aming pong isuko sa iyo. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa araw na ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita namin pag-aaralan. Yes. We ask the Holy Spirit na siya mangusap sa bawat isa sa amin, na siya magpaliwanag sa amin. Nabigyan niya ng kaliwanagan ng aming mga kaisipan, ng aming kaluluwa. Let your Holy Spirit touch our spirit, O God, upang lalo namin, Panginoon, maunawaan ang lahat ng ito, lahat ng nangyayari sa mundong ito, at lahat ng nangyayari sa aming buhay habang kami nandito sa lupa. Kaya po, pinagtatagubilin ko sa iyo ang lahat ng kapatiran ngayon na nakikinig, Yes. nanonood, Yes. ikinig at manonood pa sa mga sumusunod na araw. We know, God, this is your glory, not us, O God. Pinagamit mo lang kami, Panginoon, upang may sa katuparan ang utos ng aming Pagkristo na ipangaral ng salita sa buong sanlisinukop. Gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Turuan sila ng lahat ng itinuro mo mula sa mga apostol hanggang sa kapanahunan namin ngayon. Kaya po salamat po, pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig sa bawat pamilya, sa bawat individual, sa bawat tahanan. Ang iyong pag-ibig ang siya patuloy na dumaloy sa bawat isa. Salamat po sa lahat ng ito. Sa iyo namin binibigay lahat ng karangalan, kapasalamatan, kalwatihan, ngayon pa lang sa pangalan po ng aming Pagkristo. Amen. So let's open our Bible sa John chapter 14. Verse 6. Alam na po natin ito, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ano? So, wala po siyang sinabi doon sa John 14:6 na ganito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa langit kundi sa pamamagitan ko. Wala pong nasusulat na yan. Kasi po, ang dami po kasi lumalabas ng mga iba-ibang mga posts sa Facebook. Sabi, Jesus is the only way to heaven, gano'n.
Sabi ko, wala naman tinutukoy na gano'n. Though our salvation, ang magiging reward natin ay ang tayo'y makasama doon sa kaharian ng Diyos. Ano? And we know that the kaharian ng Diyos ay established sa mundong ito at ang pinakasentro ng kaharian ng ating Pangso-Kristo during the millennium period ay ang lungsod ng Jerusalem. Jerusalem, the city of peace na tinatawag. Okay, so sa ating pag-aaral na ito, bibigyan po natin ng ilang punto yung ano ba yung nais talagang ipahiwatig ng ating Panginoon sa kanyang sinabing ito na John 14:6. Masyado itong popular na sa atin na kahit mabata, alam na alam ito. Ako po kahapon, kami po ay pumunta sa isang grocery ng dito sa may, ano ba ito? Sa City Center, yung pong Easy Mart. Habang ang aking pong asawa ay kasama ng aming ibang anak at saka yung apo namin na si Ella, binigyan po niya kami ng blessing. Yan po, sabi ko sa inyo, ganyan po ang Diyos. No? Hindi po siya nagkukulang, sabi niya sa amin. Sabi niya kay lola niya, Mami, sabi niya, tara, punta tayo sa supermarket, ipag-grocery ko kayo. Wow, sabi ko tuloy. So, siyempre, tuwa kami. Ganyan po ang Diyos. Ano? So, habang sila po ay namimili ng mga bibilhin, mga kailangan, meron po 3 bata na yung mga watch it boy, na tinatawag. Kami po kasi nung mga bata pa kami, ako, isa po sa naging watch it boy. Yung pong watch it boy, kami po yung nagbabantay sa mga kotse, mga sasakyan ng mga Amerikano noon na pumapasok sa mga bars, sa mga establishment. So, habang sila ay wala, binabantayan po namin yung mga sasakyan nila. Kaya po tawag sa amin watch it boy. Okay? So, meron po 3 watch it boy doon. Mga bata pa sila. Mga elementary pa lang. So, nag-uusap ko nag-joke ako sa kanila, nagkukwento. Then suddenly, yung isang bata nagtanong sa akin, sabi niya, yung uncle po yun, ibig sabihin na, meron ba ka bang alam na Bible verse? Gulat ako, bakit ba? Sabi ko, bata ito, kaya nagtanong, sabi ko sa sarili ko, sir, marami ako. Sabi niya, halimbawa yung John 3:16, so, binigay ko sa kanila at piniliwanag ko yung John 3:16. Tinatanong niya, kasi sabi ng ibang religion, si Jesus lang daw po ay tao lang at siya po ay isa lang propeta. Then I explained everything to them. Even from the beginning in Genesis, nakahatingin lang po sila sa akin, tapos minsan nag-i-interrupt sila, pero tuloy-tuloy pa lang ako. So pinaliwanag ko sa kanila, who is Jesus? Sino ba talaga si Jesus? Before, hindi po siya nag-i-exist in the flesh. Nandun pa siya sa bosom ng Father, sabi ko sa kanila. And God, you cannot see God. Hindi natin siya nakikita. But Jesus ay nandun na sa Ama since the beginning of time. Kasabay na siyang nag-exist. Ang iba naman, sabi niya, saan galing ang Diyos? Huwag mo na tanongin kung saan galing yan. Walang makakasagot sa iyo kahit sino. But I explained to them from the beginning, in the Genesis hanggang sa isilang ang ating Panginoon. And I explained then how Jesus was born, kung paano siya na-conceive sa loob ng tiyan ni Mary. Yung isa nga, sabi niya, si Papa Jesus, sabi ko, no, sabi ko sa kanila, don't use that word Papa Jesus. He is not Papa. The Papa is the Father of God. Jesus. God the Father. So, sabi ko sana, ang tawag nyo kay Jesus ay Lord Jesus. Sa kanila. Okay, sabi na, matanggap. Sipin po ninyo, at 3 bata, nagtanong, nagpaliwanagan kami. Then sabi niya, bakit yung po tayong tinatawag ng Christians? Then I explained to them why. Saan mula yung salitang Christianos? In the beginning, nung panahon ng ating Panginoon, even in the panahon ng mga apostol, hindi naman sila tinatawag na Kristiyanos. Sabi ko sa kanila, ang salitang Kristiyano ay isang pambubuli ng mga taga-Korinto noong una sa mga Kristiyanong naniniwala sa Panginoon. Kristiyanos, it means the little Christ, ang tawag doon. So ito yung mga
mga little Christ. Ano, di ba? Na pag binubuli ka, kung ano yung tawag sa'yo, tulad ng mga protestante, kung anong tawag, anong bully ng mga ibang mga religion at mga tao sa mga protestante, sabi ko, purupot, purupot, purupot. So, ganun din yon. Yung salitang Kristiyanos, noong punong panahon, ay panunukso sa mga naniniwala sa ating Panginoon Kristo. So, ngayon, nabansagan ang mga sumasampalataya sa Panginoon ng mga Kristiyanos, and yet, there are so many Christians. Pag kinanong ko po, quote and quote, tanaw, quote and quote. But still, right now, sana makita natin what's the real meaning of being a disciple of our Lord Jesus Christ. Why sinabi niya sa kanyang main text na binabasa natin dito? Sumagot si Jesus, "Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo," sabi niya sa verse 7, "kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Kaya ito po kung minsan ang kino-quote ng iba. Di ba sabi niya, sino yung nakikita ngayon? Si Jesus. Pero sabi ni Jesus, inyong nakita na ang Diyos sa pamamagitan ng ni Yesu Cristo. Doon sasabi nila, so nagkatawang-tao ang Diyos. Ang nagkatawang tao po ay ang salita ng Diyos, which is Jesus. In the beginning, God created the heavens and the earth. That is the Word. Let there be light. In John chapter 1, tinanong para sa akin ng batang yun. Yung po nakasulat sa John chapter 1, ang sabi niya, sabi niya, in the beginning, sabi niya, andun po ang Diyos, si Yesu Cristo. Then I explain again to them. Ako po'y tuwang-tuwa sa mga batang ito, and I know, katulad po ng kabataan ko noon, that words will remain in their heart. They will remember. Okay. So, samantalahin po natin, kahit mga bata, kaya i-evangelize po natin. Once nagkaroon po tayo ng contact point, sige na, tuloy-tuloy na tayo. Answer them according do sa mga knowledge na binigay ng Panginoon sa inyo, sa ating mga narinig. Kaya nga po, kung minsan, importante na ma-memorize ninyo yung mga simple mga verses. John 14:6, John 3:16, Acts 4:12. Ano po? Mga simpleng mga word of God, but you can use them. At ang bahala na po ang Panginoon nagagawa ng paraan kung paano nyo sila masasagot. Ano po? Pero dito, meron lang po akong gustong i-elaborate dito, which is ito yung nangyari noong ang ating Panginoon sa Kristo ay sinasabi niya na parang pinapahiwatig na niya na siya ay darating na papako sa krus para usahan. But still, ang sabi ng ating Panginoon sa verse 36, sabi niya, sinasabi niya na siya ay balang araw, siya ay aalis. Kaya doon sa 36 ng chapter 13, ang sabi dito, "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" Tanong ni Simon Pedro, si St. Peter. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon." Ano sabi niya? "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon," sabi niya kay San Pedro. "Ngunit susunod ka pagkatapos." At alam natin kung paano namatay si St. Peter. Siya po'y pinako sa krus ng pabaligtad, sapagkat sabi niya, "I am not worthy to die as my Lord." Kaya po, ginawa ng nagpako sa kanya ay binaligtad po yung krus. Yung kanyang ulo nasa bandang ibaba, yung kanyang paa nasa itaas. Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon? Ang sabi ni Peter. "Buhay ko man," sabi ni Peter, "buhay ko man ay iaalay ko dahil sa inyo." Yan po si Peter. Impulsive. Ang bilis niya sumagot eh. "Kahit buhay ko, iaalay ko sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang buhay mo dahil sa akin?" Sabi ng Panginoon,
Tandaan mo, bago tumilaw ang manok, makaiatlo, makaiatlo, sabi niya, makatatlong buwakong itatatwa. So pinakita na ng Panginoon sa kanya kasi impulsive siya eh. Oh Lord, dyan na nung malyan, over my dead body, gano'n. But the Lord said, kakaila mo ako, pagsisinungaling mo ako na 3 beses bago tumilaw ang mga manok. At yun ay nangyari, siya po'y tumangis, di ba? Sa kasaysayan. Sa verse 14, dito po mag-umpisa yung ating main text. Sabi niya, huwag kayong mabalisa. Ganyan. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ito po yung mga previous na araw na narinig natin doon, di ba? Ang tawag natin doon ay mga traditional preaching. So, yung mga Kristiyano, kasama na po kami noon, bagong Kristiyano pa lang, we are excited about those mansions. No? About those mansions. And a mansion is, hindi po yan isang, yun po ay isang building na maraming mga silid. Katulad po ng Marlin Mansion dyan sa may Balibago. Marlin Mansion, yun po yung maraming silid po. Yan po isang hotel o pahingaan ng mga nagta-travel. Ano po? So, excited tayo noon sa mga mansion na yun. Kaya ang mga tao ay na-attract doon sa mansion, hindi kay Yesu Cristo. Kikita po natin yung pagkakaiba noon, tsaka ngayon. At ang pinag-nangaral pa natin noon, kasama na po ako dati doon, yung mga kalsadang lantay ginto, yung mga pader na yari sa iba't ibang uri ng gems, ng mga batong mamahalin, at yung mga gate na 12 gates sa bagong Jerusalem ay yari sa buong perlas. So ang nangyayari pa rin, na-attract yung mga tao sa pamamagitan ng mga material na bagay. At ito'y nangyayari ngayon, hanggang ngayon. Ano po? So, sa panahon ngayon, ipinapakita ng Panginoon sa atin na all those things are part of our glory. And yet, we cannot attain that glory unless sundan natin mabuti ang buhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya po sinabi niya, ako yung daan. Ako yung katotohanan. At ang buhay. Kompleto na po sa kanya yun eh. Di ba? Siya na nga yung daan. Siya pa yung katotohanan, siya pa rin ang buhay. At kung wala yung tatlo na yan na ating susundan sa ating Panginoon Kristo, susundan at susundin, ay walang makapupunta sa Ama. Walang makapupunta sa Ama maliban sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Yun po ang nawawala na essence sa mensaheng ito ng John 14:6. We're just doing it so simple. And yet, napakalalim. Na kung tayo mismo ang uhukay nito o magdadive to bottom, sabi ko, yung pinaka-bottom of the sea about this truth, we cannot do it by our own. We cannot do it by our own. Lalo lang tayong magugulo kung pinipilit nating alamin ang mga bagay na yun sa sarili nating kaalaman at karunong. Okay, siyempre, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan lang naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ang isa sa mga hinihingi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Are we seeking His kingdom? Or we are just seeking all the material things in the kingdom? At inaalis natin yung and His righteousness, which is the most na kailangan natin. The righteousness of God and the righteousness of our Lord Jesus Christ.
Meron pong nakasulat sa Biblia. So nga, ang titulo ko ng ating pinag-aaralan pala ito, Be on the Right Path. Be on the right path. Manatili po tayo sa tamang daan. Meron po kasi yung nakasulat na sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 7. Magtiyaga po tayo. Kung tayo po ilalampasuli ng 1 oras, so be it. Ano po? Kasi po, nanonood yung iba ng telenovelas sa Korea. Mga Koreans, maabot pa ng 1 oras yan mahigit kasama yung commercial. Manonood ka ng sine, 2 oras. Ano? Okay. Ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Ito ang dinaraanan ng marami. The easy way. The easy way. Ngunit makipot, sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong yun. Kasi maraming mga tao ngayon ang gusto na napakadali. Lalo na mga Pilipino, when it comes to business, gusto nila one day millionaire. Isang bagsakan ng kontrata, gusto nila billion-billion kaagad ang pagkakakitaan nila. Ang kita nila, mga profit nila. Hindi katulad ng mga checkwa. Papiso-piso araw-araw. In the end, magiging billions yan. No? Kasi maraming mga tao na yun ang hindi ka makuhang magtiyaga. Lalo na kung ang pag-uusapan ng buhay ng Kristiyano, ang buhay Kristiyano ay lubhang talaga pong makitid po yung daan. At ayaw ng mga ganito. Ayaw nila yung nagagasgas yung kanilang katawan, sobrang sela ng mga sarili. And yet, pag titignan mo ang kanilang espiritu, kalansay na. Nakukuha po ninyo ang ibig sabihin na. Binibigyan natin ng masyadong kahalagaan ng ating mga katawan, and yet our spirit is malnourished. Lapit na maging bangkay. Makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong niyo. Sana po, sa mga diranaras natin sa buhay na ito, habang tayo po ay nagpasako sa Panginoon, whether we like it or not, we will face trials and process. Trials and process. Ito po ang iniiwasan ng marami. Ang gusto ay masaya. Blessings, happy, everyday. Kaya kinakanta natin noon ng charismatic pa tayo, every day with Jesus is sweeter than the day before. Kaya, pagdating kaya doon sa mga pagsubok, can we sing that song na Rejoice in the Lord always. And again, I said, rejoice ang sabi po ni Paul. Even sa mga bagay-bagay na mahirap, may kasamang pagsubok at pagdadalisay ng apoy ng ating Panginoon, can we say, rejoice, rejoice. Rejoice in the Lord always. For it is the will of God. So, sa mga bagay na ganito na, before we quote something or before we sing something for the Lord, be sure. Be sure. Yan lamang pong word na hallelujah, sinisigaw natin madalas. Hallelujah, hallelujah. We don't even know what is the real meaning of hallelujah. The most powerful God. Praise the name of the most powerful God. Ibig sabihin po ng hallelujah.
Tapos mga salitang ano lang, we don't even know what that means. Hallelujah, sabi natin. Pero pagdating ng mga purification, luya na lang ang nababanggit mo. Mahabdi, sabi mo, maanghang. And yet, yung habdi at hanghang na yun, ang siyang dumadalisay sa atin. Dumadalisay sa atin. So, yun po ang sinabi ng ating Panginoon. At meron pa pong nasusulat doon sa Proverbs. Wow, nakalimutan kong sulat sa Proverbs. Pakiano mo lang lang kung maano mo kagad. Ang sabi po doon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are way of death. Are ways of death. Ito po yung nakasulat doon sa Proverbs. Nakakalimutan ko pong isulat kung saan yung eksakto. Ano po? But it's in the Proverbs. Merong mga daan na akala mo ay siyang talagang totoo. Yun ang dapat. Sa paningin ng tao yun. But the end of thereof are the ways of death. Kasi po maraming mga turo ngayon, iba-iba. Most of the religion, meron silang kanya-kanyang mga turo. But the very, very question here is, pinupunto ba nila ang kaisa-isang hinihingi ng Diyos sa atin? Na nakasulat doon sa Romans chapter 8 na paulit-ulit nating binabanggit, until we are conformed in the complete and the exact image of our Lord Jesus Christ. Nothing else, no more else. Doon si San Pablo ay nagsabi sa mga kanyang mga sulat, whatever you see in me, do. Why? Kailangan ba sundin si Paul? No. Ano ba yung sinasabi ni Paul na whatever you see in me, do? Sapagkat si Paul ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paano si San Pablo na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, kung anong nakikita ninyo sa Kanya na sa Kanyang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, do. Because Paul is not doing it by himself. He's doing through Christ. Kaya kung mayroong mga tao na tuturo na, dumalangin kayo sa ganyan, ganito, ganyan, San Pedro, Kuwan, ganyan. Oh my God. Asan yung sinasabi din ng ating pinag-aaralan nito dyan, 14:6? That He is the only way, the truth, and the life. Kasi po sa modern New Age ngayon, ng mga churches, there's so many ways. Marami silang itinuturo. Hindi lang sa kay Hesus Kristo. Maraming daan. Ang sabi naman ng ibang mga religionists, kumbaga sa dagat, lahat ng ilog na nakapaligid sa dagat ay papunta sa dagat na yun. In the oceans. All rivers are bound to the oceans. Kaya pares-pares lang naman yan. Is that so? Ang Diyos ba ay dagat? You see the oceans. Doon siya nagtatawag sa lahat ng mga tao. In different nation, different language. Siya nagtatawag. Not through their religion, but through faith. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 5 to 8. For by faith you are saved. For by grace you are saved through faith. And not of your works, so that no one will boast. Walang magyayabang. Sapagkat ang Diyos ay dumatawag sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng mga katuruan ng mga reliyon na yan.
Ito po yung nakasulat doon sa binanggit ko kanina. Kalimutan ko lang po kasi nasulat yung pinaka-verse niya. But it is in the Proverbs 14:12. Kawikaan 14, talatang 12. Merong daan na sa tingin ng tao ay tama. Subalit ang dulo nito ay kamatayan. Why? Because every way of religions that doesn't center their teaching to Jesus are the ways of death. Are the ways of death. Dito, maraming mga tao maangal. Kaya tinuturo ng mga tao, you can serve God. Ang kailangan lang naman din, sabi nila, maging sincere kayo. Tignan po natin kung tama sila. Isa po sa mga daan ng kamatayan o ang sinseridad ay hindi sapat ng ating kaligtasan, sa ating kaligtasan. Basahin po natin ang mga kasaysayan na sa naunang mga tao. 1 Samuel chapter 15. Po, sa si Samuel, nasa una siya. 1 Samuel chapter 15. Ito po pala, nakamark siya. Verse 1 to 7. Kung titignan natin yung kasaysayan na yan, verse 1 to 7. Ito po isang kasaysayan na hirangin po ng Diyos si Saul para maging hari ng Israel. Kasi humihingi po sila ng hari. In which hindi po dapat. Maaaring ito ang isa sa naging sakit ng damdamin ng ating Panginoon Diyos mismo. Why they are asking for a king? While I am their king and their God. Kasi gano'n ang tao no? Gusto niyo meron siyang nakikita Hindi niya mapagkatiwalaan yung Diyos na hindi niya nakikita. So, kung babasahin natin yung kasaysayan na yan, from verse 1 to 7, kung paano hinirang po si Saul. Ano? Kasi minsan sa paglalakbay nila mula sa pagkalaya nila sa Ehipto, dumaan po sila sa lugar nitong mga Amalek na ito. At sila po'y pinagkaitan ng lugar, ng mga pagkain, at sila po'y minok. Ano ba sa Tagalog yung bokla? Tinuya. Tinuya sila. Ano po? Kaya, ang sabi ng Diyos, nung pagkahiram niya kay Saul, maybe this is the first testing na binigay ng Diyos kay Saul. This is the first testing. Pero hindi siya pumasa. Ang sabi niya, lusubin mo ang Amalek, lupigin mo silang lahat, durugin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Anuman ang kanilang ari-arian, bahay, anuman, kayamanan, sirain mong lahat, durugin mong lahat, sunugin mong lahat. At ito po ang isa sa nakapanlulo mo sa utos ng Diyos. Patayin mo silang lahat. Babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuhin. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa at kamelyo at asno. Ganon po yung galit ng Diyos sa bansang yon. Dahil sa ginawa nila sa bansang Israel nang sila'y ilabas ng Diyos sa Ehipto. Sila'y pinagkaitan, inusig pa. Kaya tinipon ni Saul sa Telaim mga ukbo ng Israel nang bilangin niya'y umabot sa 200,000 ang mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Tumigil sila sa natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga Sineyo. Ano? So, in-excuse po itong mga lipi na ito ng mga Sineyans. At ipinasabi niya, umalis na kayo riyan.
Humiwalay kayo sa mga Amelsita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagkaitan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Separate yourself from them. Ito rin po ang sabi ng ating Panginoon Diyos sa iglesia ngayon sa mananampalataya. In the book of Revelation, which is, ang tinutukoy niya ay ang Babylonia. Wala na po ang Babylon ngayon sa Iraq. But the spirit of Babylon is still papaikot-ikot sa maraming mga tao, even in so many churches. Babylon means confusion, lust, worldliness, adultery, everything against God. That is Babylon. Everything against God. That is spiritual Babylon. Anong sabi niya? Get out of her, my people, upang hindi kayo madamay sa kanyang kaparusahan. There are so many religions now that are under Babylon, spiritual Babylon. Kaya ang utos ng Diyos, get out of her. Get out of her. Parang ito yung sinabi ng Diyos. Pinasabi niya sa mga Sineo, humiwalay kayo sa mga Amalecian na yan, Amaleks. Pagkaalis ng mga Sineo, sinalakay nila ang mga Amalesita at nalupig ang mga ito mula Abila hanggang sa sur, sa silangan ng Ehipto. Nilipol niya ang mga Amalesita, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Ang utos po ng Diyos, patayin lahat. Patayin lahat, walang ititirang buhay, maging mga hayop. Ano po? Pero hindi sinunod ni Samuel. Hindi, ay ni Saul. Sorry. Hindi rin nila pinatay ang mga magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay ang lahat ng hindi mapapakinabangan. So itinakwils, sinabi ni Yahweh kay Samuel, nang hinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul. So nagsisi ang Diyos. Doon sa nanghinayang siya. Nanghihinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinaligdan niya ako at di sinunod ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang magkipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling bantayog. No? Ito nakayabang siya eh. At pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon nang makita niya si Saul. Si Samuel ay sumunod kay pinuntahan pa rin niya. At binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh. Ang sabi pa ni Samuel. Sinunod kong lahat ang utos niya. Ang sabi ni Saul. Sinunod ko lahat yung utos ng Diyos. Ni Yahweh. Sa verse 14, tinanong ni Samuel, bakit may narinig akong hiyakan ng mga tupa at atungal ng mga baka? Sumugot si Saul, mga samsambuhat sa Amalek, mga Lut. Ano po, mga Lut ang tawag doon. Kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. At ang walang halaga ay pinatay namin at tiniwan. Sinabi ni Samuel, pakinggan mo ang sinasabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano yun? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, nung una ikaw mismo ay nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon ikaw ay pangunahin sa Israel sapagkat tinirang ka ni Yahweh at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan na Amalek at mahigpit na ipinagtagubiling puksahin mo. Ito, puksain mo. Bakit mo sinaway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinagbutan
ang mga bagay na ito, bakit mo pinagnatsahan yung mga bagay na yan, ng mga baka, mga tupa? Kahit sabihin mo pang, ibibigay yan kay Diyos, sa Diyos. Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Aga, ng hari ng Amalek at niliupo ang mga Amalekita. Pinili ng mga tao ang pinakamainim sa mga tupa at baka. Hindi namin pinatay kasama ng iba. Bago sa inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Yun ang katwiran niya. Upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustin ni Yahweh ang handog at hayin kaysa sa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya higit sa handog at ang pagkikinig ay higit sa hahing tupa, hahing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam. Ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinaway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. So inamin ni Saul, sa mga sumusunod na talata, siya nagsisi, nagkasala ako sa Diyos. But it's just too late. It's just too late. Doon po sa verse 29, tingnan po ninyo, ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Hindi siya tulad ng tao na kailangan magsisi. Nanghinayang siya, okay? Pero hindi siya nagsisisi sa pinapagawa niya. Kaya, Haring Saul, banda huli, si Samuel na mismo ang pumatay kay Hagar, yung hari na hindi pinatay ni Saul. Pinagpira-piraso siya. Chinapchak po si Haring Saul. Sapagkat yan po ang utos ng Diyos. Sometimes, itong mga bagay na ito ay isang bagay na warning sa atin. Only because of disobedience, Saul was removed as the king of Israel. Sincere siya dun sa kanyang naiisip eh. Itatapi ko lahat ng ito, ng mga baka, mga tupa ito, upang ihandog ko sa Diyos. Sincere siya dun. And yet, nakalimutan niya na ang utos ng Diyos ang dapat sundin. Amen. Hindi yung damdamin niya. Hindi yung kanyang kaisipan. Na akala niya ay tama. Kaya nga po doon sa Proverbs 14:12 na yan, there is a way that seemeth right unto a man, but the end of thereof are the way of death. Kung minsan nakala natin yung pagiging sincere natin ay sapat na sa ating kaligtasan, no! Ang ating mga sinseridad na yan, kahit naibigay pa natin ang ating buong katawan sa Kanya, sunugin man ang buhay nila, ang katawang ito, sabi ni Paul. Without real love in God, it's nothing. Obedience is better than sacrifice. Yun po sinasabi sa English na sinabi ni Samuel. Obedience is better than sacrifice. It is not about sincerity. It is about obedience. We can be sincere in all what we are doing, sabi nga po. But without obedience, it is nothing. It is nothing. Para lang yang maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Kahit na ibigay pa natin ang ating buong oras sa Kanya, it's nothing kung tayo sumusuway sa Kanyang kalooban. Meron ba pong isang kasaysayan dito? Tingnan po ninyo. Ako namamangha po ako doon sa mga binigay ng Panginoon sa atin dito eh. Ito po First Chronicle na ito, nakita ko lang po ito sa isang post na meron siyang larawan na dala-dala ng mga tao ang Ark of the Covenant. And then, andun po yung kasaysayan. Sabi ko, baby, this is a part of the sermon of God ngayon. So, sinulat ko yun.
At ito po yung nakasulat sa 1 Chronicle chapter 13. Tingnan po ninyo ulit. Una, Kronika. Kronika, it means talaan. Ano po? 1 Chronicle 13 verse 9 to 10. Alam po ninyo mahalaga na nagbabasa po tayo ng Biblia. Para kapag tayo po ay nag-aaral, at least alam natin yung binabasa natin mula sa Diyos yun mismo, sa kanyang mga salita. It is not twisted. It is not twisted. Di katulad ng ginawa ni Satanas kay Jesus nung nasa ilang. Ilang beses siyang nag-quote ng Bible. 3 times. Pero twisted lahat yun. Twisted lahat. Okay. 13 verse 9. Kasi po itong Ark of the Covenant na ito, ano po, yung Ark of the Covenant, ito po ay napabayaan sa panahon po ni Haring Saul. At ito po ay naiwan sa isang lugar, na isang tahanan. Ano po? Ito po ay yung bahay yata, pagdating nila sa bahay ni Abinadab. Ayun, doon sa lugar na yon kung saan ito na naiwan dahil sa kapabayaan. At ilang taong yun na natili doon. Sa verse 9, pagsapit nila sa giikan ng Kidon, nadapa. Babasahin po natin kompleto para maunawaan na natin mabuti. So, from verse 5. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor ng Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Kiryat Jearim ang kaban ng tipan at dadalhin sa Jerusalem. Ayun po yung lugar, Kiryat Jearim. Umahon silang lahat sa Baala papuntang Kiryat Jearim, Juda, upang kunin ang kaban ng tipan na tinatawag ding Yahweh na nakaupo sa gitna ng ng mga kerubin. Yun po yung kaban ng tipan. Yung mercy seat na nandun sa nakapatong po doon sa parang box na rectangle. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, sinakay nila sa kaban ng tipan ang isang bagong kariton na inaagapayanan ni Usa at Ahihuyo. Lahat ay umaawit sa saliw ng tugtugin ng mga lira, alpa, pandereta, pampyang, at trompeta. Sumasayaw naman si Tuwa, si Haring David, at ang buong Israel. Titigil muna po ako dito. Meron pong ginawa si Haring David na hindi po sinunod ayon sa nasusulat na utos ng Diyos kapag po dadalhin ang kaban ng tipan. Kasi po nagpapalipat-lipat sila ng lugar noong panahon na sila'y lumabas sa Ehipto. Nung pinagawa po ng Diyos yung tent, yung tabernacle, kasama po yung Ark of the Covenant na siyang pinakamahalaga sa lahat. Sinakay nila ito sa isang gariton. Parang sa Kapampangan po, gareto. Ganyan, parang gareto. Balang gareto. Para siyang, karwahe, whatever, po. Pero sa utos ng Diyos, sa lumang tipan, sa panahon ni Moses, kailangan 4 na tao ang papasan sa arko. Kasi meron po yung 2 kahoy sa tabi na sinusuksok upang pasanin po ng 4 na katao yung arko. At ang isa sa mga bilin ng Diyos kay Moses, kailangan ang magbubuhat ng arko ay mga Levita, mga Levites. Mga taong pinili ng Diyos na maglingkod sa tabernakulo. Yun ang papasan sa arko kapag ito'y inilalakbay. Tinatakpan po ng makapal na tela. Pero ito ang ginawa ni Haring David, isinakay sa gariton. Sa gariton. O gareta sa Kapampangan. Kaya nagyari, ito yun. Pagsapit nila sa giikan ni Giton,
sa giton, nadapa ang bakang humihila sa kariton, kaya't hinawakan ni Usa ang kaban. Ang utos ng Diyos sa bansang Israel kay Moses, don't ever touch the ark or you will die. Ganun po kabanal ang kaban ng tipan. Remember this, the kaban ng tipan represent Jesus Christ today. Ang laman ng kaban ng tipan ay yung tungkod ni Aaron na 10 taon nang patay na sanga. Ang tawag doon nata, parang almendras. Pero iba yung almendras natin dito. Matagal nang patay, pero nung nagrereklamo yung ang mga tribo, ang mga 12 tribes, kung sino talagang karapat-dapat, but yung lahi lang ni Aaron, the 12 tribes, from the 12 tribes. Kaya sabi ng Diyos, sige, ipunin mo lahat ng mga leader ng mga 12 tribes na yan at humarap sila sa akin sa araw na yun. Papakita ko sa kanila kung sino talaga ang aking hinirang upang maglingkod sa templo, sa tabernakulo. At sila lahat ay nag-line up. At kung sino yung tutubuan sa mga tungkod ninyo, yun ang aking hinirang. Sipin po, matagal na patay yung sanga, yung tungkod ni Aaron. At tumubo po yung mga dahon. I think it's an almond, sabi sa ating Kapampangan, almond. Tumubo yun. That represents Jesus. Namatay si Jesus, and yet He rose again. Ano po yung nasa loob ng kaban ng tipan? Yung pong mana na kinakain nila, binibigyan ng Diyos sa kanila sa disyerto. That is also represent Jesus. The bread that came down from heaven. At yung 10 kautusan, nandun. And that 10 kautusan is Jesus. Ganun po kasagrado yung kaban ng tipan na yun. That represent Jesus. Ngayon, akala mo kung ano na lang yung ginagawa nating pag-touch kay Jesus, ano? Are we worthy? Though sinasabi po na the book of Hebrew, we can now come to the throne of God with boldness because of the blood of Jesus. And yet, when we come to the throne of God through Jesus, are we really, really pure in the sight of God? Kaya wala naman perfecto sa atin. Yes. But still, blessed are those who are hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapalad yung mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran at sila'y pupusagin. Now the question is, anong ninanasa natin sa buhay nito? Is it the righteousness of God and His kingdom? Or we are seeking for the pleasure of our flesh? Mag-isip-isip po tayo. So, nadapa po yung baka. Kaya't hinawakan ni Uza ang kaban. Remember this, wala pong masamang intensyon si Uza. Sinave lang po niya yung kaban para hindi yun mahulog from the kariton. Walang problema doon sa kanyang kaisipan. The only problem here is sinuway niya ang batas ng Diyos, ang utos ng Diyos. Don't ever touch the ark. So it means pumapasok pa rin doon. Sincerity is not enough. Obedience, yan pa rin ang mahalaga. Bakit? Hindi ba kayang iligtas o huwag hayaang babayaan ng Diyos na bumagsak yung Ark of the Covenant? Without the help of man. Minsan kasi gumagawa tayo ng paraan sa sarili natin . Papatulong tayo sa tao, but God is there. Siyang tumutulong sa atin.
Even when we read the word, siya po nagpapaliwanag sa atin. Even this, tignan nyo, bigla na lang siya nagbibigay. It's 10:07, so another 11:07, it means. Meron pa tayong 23 minutes. Okay? Pakinganap po tayo. Tsaka po tayo. Sa verse 10, ang sabi ko, kasi hinawakan po niya, ni Usa. Wala po siyang intention na masama. Sincere siya sa ginawa niya. Sabi niya, mahuhulog. Kaso nakalimutan niya, don't ever touch the ark. Anong nangyari sa kanya? Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya namatay siya noon din. In an instant, siya po'y namatay. Sincere naman siya Bakit siya pinatay ng Diyos? Because meron siyang hindi sinunod. Huwag hahawakan ang kaban. Ang arko. Nabagabag si David sa nangyari ito kay Uza. Kaya't ang dakong iyon ay tinawag na Perez Uza hanggang sa araw na ito. Perez Uza. Where Uza perish. Ibig sabihin na Perez Uza. Natakot si David sa Diyos. Nasabi niya, tuloy, paano ko iuwi ang kaban ng tipan? Kaya sa halip na iuwi ang kaban ng tipan, ay dinala ito sa bahay ni Obed-Edom na isang Heteo. 3 buwan doon ang kaban at pinagpala ng Diyos ang sambahayan ni Obed-Edom, pati ang kanyang mga ari-arian. Sinasabi po doon sa 2 Corinthians 3:12, ang sabi doon, where is the Spirit of God, of the Lord, there is liberty or freedom. There is kung saan ang Spirit ng Diyos ay nandun ang kalayaan. Ang kalayaan. Ang liberty and freedom. Bago ko po babasahin ang pinakahuli natin, conclusion, meron po sinabi dito si R.C. Sproul, one of the greatest man, or great man of God. And I quote, sabi niya, to be conformed to Jesus, we must first begin to think as Jesus did. Okay? Ulitin ko, to be conformed to Jesus, we must first begin to think as Jesus did. We need the mind of Christ. Yan po babasahin natin mamaya. We need the mind of Christ. We need to value the things that He values and despise the things that He despises. Kailangan tayong ma-transform sa image ni Jesus. Yun po yung nakasulat sa Romans chapter 8, di ba? 29. At tayo dapat magkaroon ng kaisipan na katulad ng kaisipan ni Jesucristo. We need the mind of Christ. Kailangan nating pangalagaan ang mga bagay na pinangalagahan ng ating Panginoon Jesucristo. At kailangan nating itakwil ang mga bagay na itinakwil ng Panginoon. These are men of God who experienced the Lord Jesus Christ. Kaya sila nakakapagsalita ng ganito. And by our conclusion, let's read yung kanina. Philippians chapter 2 verse 5 to 13. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Sa ibang translation, let this attitude be in you, which also in Christ. Let this mind be in you, which also in Christ, in the King James Version. Kahit siya Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kahit siya nasa anyo ng isang Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at kabuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. Tulad natin.
Kaya't nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. All those na binanggit ay sasamba sa Panginoon. And David declared that He is the Lord. At ang pahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Sa verse 12, kaya nga mga minamahal, higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong unang kasama ninyo ako, sabi ni Paul. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahan na may sagawa ang kanyang kalooban. Still, it is God. It is God. And no one else but God ang siyang gagawa ng lahat ng ito. Yan ang sabi ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father. Hindi tayo makakarating sa kalwatan ng Diyos unless obedience ay nasa ating mga buhay. Obedience to the word and to the teaching of our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay mukat manalangin. Salamat po, Ama, sa minsang pang-araw na ito na binigay mo sa amin. Kulang ang oras na ito, Panginoon, upang kami patuloy na makaunawa sa iyo, sumamba sa iyo, magparangal sa iyo, lumalhati sa iyong pangalan, ay yung dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa iyong Banal na Espiritu na siyang patuloy na umatabay sa amin. Na hindi mo kami iiwan, ipapabayaan. Even in the day of our emotions are bagsak, still nandiyan ka. The Holy Spirit, thank you for always saying to us, stand up and move forward. Yun ang naririnig namin every time, Lord God. Stand up and move forward. The Lord said, He will be with you until the end of time. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan na ito, sa iyong mga pangako, sa mga salita namin napag-aralan. Even to the some people who are being chosen by you, Lord God, nagpapakita rin sa amin na nagbibigay din sa amin ng mga gold nuggets na magiging inspirasyon din namin. But the most of all, your word and your life, oh Jesus. Your words and your life. Ang siya patuloy na nagbibigay sa amin upang kami sumulong hanggang sa panahon ng iyong pagparito, hanggang sa paghahari mo, sa kaharian mo, sa Jerusalem. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at nanood at makikinig pa at manunood pa walang araw. Bless them, Father God. Always, oh God, we pray, let your love flow. Let your love flow to every individual, household, and families. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa araw na ito. Sa araw na ito. Continue to bless us with your life. With your life, oh God. With your life. Through Jesus Christ, our Lord. And in all of things, oh God, in all of these things, we give you all the glory, honor, and power. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 God bless you and keeps you. Amen.